Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga alternatibong pamamaraan sa paghahalaman at ang kahalagahan nito sa tao, hayop at maging sa kalikasan. Mga layuning pampagkatuto. Una, nakikilala ang iba't ibang alternatibong paraan ng paghahalaman at pangalawa, natatalakay ang mga kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop, at kalikasan o kapaligiran. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang, una, nakakikilala ng iba't ibang alternatibong paraan ng paghahalaman. Pangalawa, nakapagpapaliwanag ng kahalagahan sa iba't ibang alternatibong paraan ng paghahalaman. Pangatlo, nakapipili ng angkop na pamamaraan ng paghahalaman batay sa lugar o konteksto. Pang-apat, nakatutukoy ng mga benepisyo ng paghahalaman sa mga tao. Pang-lima, nakatutukoy ng mga benepisyo ng paghahalaman sa mga hayop. At panghuli, nakatutukoy ng kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa kalikasan o kapaligiran. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Pero bago tayo sumabak sa diskusyon, subukan muna nating hulaan ang mga mystery words na ito. Ang tamang sagot ay tubig. Ang tamang sagot ay urban gardening. Aeroponics, nakuha mo ba ang tamang sagot? Dumako na tayo sa round 2. Ang tamang sagot ay aquaponics. Ang tamang sagot ay dish gardening. Narito na ang huling round ng ating laro. Handa na ba kayo? Ang tamang sagot ay hydroponics. Ang tamang sagot ay vertical gardening. Ang tamang sagot ay organikong abono. Nakuha mo ba ang tamang sagot mga bata? Maraming salamat sa paglalaro. I-comment ang inyong score sa ibaba. Alam nyo ba mga bata na ang paghahalaman ay isang proseso ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman para sa pagkain, libangan, o palamuti sa tahanan? Narito ang mga alternatibong pamamaraan sa paghahalaman. Una ay ang dish gardening, tinatawag ding itong mini landscape. Ito ay ang sining ng paglikha ng isang miniature landscape sa loob ng isang mababaw at malapad na paso o lalagyan. Nagpapakita ito ng natatangi at kaakit-akit na disenyo ng kalikasan sa loob ng bahay. Ito rin ay isang rewarding hobby na nagpapakita ng pagkamalikhain ng isang tao sa pamamagitan ng paggawa ng isang mini landscape. Pangalawa, hydroponics, isang makabagong paraan ng pagtatanim kung saan ang mga halaman ay nabubuhay sa tubig sa halip na lupa. Ginagamitan ng hydro-bloom at hydro-grow upang masiguro na mabuhay at magpatuloy sa pagyabong ang mga halaman. Sa halip na lupa, gumagamit ng iba't ibang uri ng media tulad ng coconut coir, vermiculite, perlite at marami pang iba. Mayroong dalawang uri ng hydroponics, ito ay ang water culture at gravel culture. Sa water culture, ang mga ugat ay nakababad sa tubig na may solusyong nutrisyon. Samantalang ang gravel culture or sand culture ay gumagamit ng buhangin o graba bilang suporta kung saan ang mga tanim ay nakabitaw ng ilang pulgada mula sa lalagyan ng tubig. Pangatlong pamamaraan ng paghahalaman ay ang urban gardening,
Ito ay ang paglilinang ng mga bakanteng espasyo sa loob ng lungsod para sa pagtatanim. Maaaring magtanim sa mga windowsills, rooftops, o apartment balconies. Sa urban garden ang gumagamit tayo ng mga paso, plastic bags, o anumang lalagyan na maaaring pagtaniman upang makakuha ng sariwa at malusog na pagkain. Nakakatulong ito sa kalikasan sa lungsod dahil nababawasan ang basura at nalilinis ang hangin mula sa carbon na dulot ng industrialisasyon. Pang-apat ay ang vertical gardening, isang paraan ng pagtatanim kung saan ang mga halaman ay pinalalaki sa mga vertical surface gaya ng pader o iba pang istruktura. Napaka-epektibo para sa mga maliliit na espasyo sa loob o labas ng tahanan. Maaaring gumamit ng mga trellises, poste, pader, arbors, pergolines, o pag-i-install ng mga vertical na hardin upang magkaroon ng mas maraming tanim sa maliit na sukat ng lupa. Panglima, container gardening. Ito ay ang paghahalaman gamit ang mga paso o mga lumang container sa halip na direktang itanim sa lupa. Mayroong tatlong uri ng container na maaaring gamitin. Una ay ang plastic container. Ito ay mga recycled na plastic o nabibiling paso, nakatutulong sa pag-promote ng maayos na kapaligiran. Pangalawa ay ang wooden container. Maaaring gawa sa kahoy o kawayan. Mainam gamitin dahil ang kahoy ay nabubulok at nagsisilbing pataba sa kalaunan sa pamamagitan ng dekomposisyon. Isang popular na hobby dahil sa kagandahan ng mga ceramics bilang dekorasyon sa mga plantito at plantita. Pang-anim na pamamaraan ng paghahalaman na maaari mong gawin ay ang aeroponics. Ang aeroponics ay nagmula sa mga salitang Griego na air, ibig sabihin ay hangin at ponos, na ang ibig sabihin naman ay labor o trabaho. Ang mga halaman ay nakasabit sa hangin at ang mga ugat ay regular na ini-spray ng nutrient mist sa halip na ibabad sa tubig o itanim sa lupa. Ang mga ugat ay may direktang exposure sa oxygen at carbon dioxide, na nakatutulong sa mas mabilis na paglaki at pagdevelop ng halaman. Narito ang halimbawa ng hydroponics at aeroponics. At ang panghuling alternatibong pamamaraan ng paghahalaman ay ang aquaponics. Ito ay isang sistema na pinagsasama ang aquaculture o pag-aalaga ng mga isda at hydroponics o pagtatanim sa tubig. Ang dumi ng isda o ammonia ay nagsisilbing natural na pataba para sa mga halaman matapos itong i-convert ng mga bakterya tungo sa nitrates. Ang mga halaman ay nililinis ang tubig para sa mga isda habang kumukuha sila ng nutrisyon, kaya nagkakaroon ng isang sustainable at stress-free na kapaligiran para sa parehong isda at halaman. Narito ang halimbawa ng aquaponics. Unang gawain. Ikalawang gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito. Dumako na tayo sa ating susunod na aralin. Alamin natin kung ano ang kahalagahan ng paghahalaman sa tao, hayop at kalikasan. Ang paghahalaman ay isa sa mga gawain na may pinakamaraming kahalagahan o benepisyo ang idinudulot hindi lamang sa mga tao kundi pati na rin sa mga hayop at maging sa kapaligiran.
Ang mga halaman ay nagbibigay sa tao ng pansariling kagalingan lalo na sa kalusugan. Ang mga halaman din ay nagbibigay ng maraming oxygen upang ang mga tao at hayop ay makahinga ng maayos sa tulong ng sariwang hangin. Ipinakita ng pananaliksik na ang pagkakaroon ng akses sa mga halaman at kagubatan ay maaaring magkaroon ng ilang mga benepisyo, kabilang ang benepisyo sa pisikal na kalusugan, kagalingan sa pag-iisip at ang kalidad ng ating buhay. Ipinakikita rin ng mga pag-aaral na ang ehersisyo sa ginagawang paghahalaman ay nakakabawas ng stress at pagkabalisa bagkus ay pinapabuti ang pagpapahalaga sa sarili. Kahalagahan ng paghahalaman sa mga tao. Una, nagbibigay ng sariwang hangin, tubig, at pagkain. Ang mga halaman na ating itatanim ay nagbibigay sa atin ng masustansyang pagkain para sa ating katawan upang hindi na tayo bumili sa mga pamilihan at nakasisiguro tayo na ligtas mula sa mga sintetikong pataba at mga nakalalasong pestisidyo o pesticide ang mga gulay na ating kakainin. Gayun din napapanatili ng mga halaman ang sariwang hangin na ating nararanasan sa pamamagitan ng oxygen na ibinibigay ng mga halaman. Pangatlo, nag-aalis ng inip at stress. Ang ating paulit-ulit na mga gawain sa bahay o trabaho ay nagdudulot ng pagkabagot at pagkainip, o maging stress ng katawan. Sa ganitong mga kondisyon ng ating katawan, maaari mong subukan ang mga aktibidad sa pagtatanim ng mga halamang gulay o mga ornamental plants. Panghuli, nagbibigay ito ng karagdagang kita sa pamilya. Ang mga ani sa paghahalaman ay maaring ibenta sa mga kapitbahay o komunidad upang magsilbing dagdag na kita ng pamilya upang may pantustos sa iba pang pangangailangan. Kahalagahan ng paghahalaman sa mga hayop. Una, pinagkukunan ng pagkain. Ang mga halaman ay pinagkukunan din ng pagkain ng mga hayop. Ang mga residue o mga parte ng katawan ng mga halaman na hindi nakabilang sa pagkain ng mga tao ay ibinibigay na sa mga hayop upang hindi masayang at magbigay din ng sustansya sa mga inaalagaang hayop. Pangalawa, pinagkukunan ng tubig. Ang mga gulay at prutas ay nagtataglay ng mataas na content ng tubig na kailangan ng ating mga alagang hayop upang hindi sila ma-dehydrate o maubusan ng tubig sa katawan. Panghuli, pinagkukunan ng sariwang hangin. Katulad ng tao, ang mga hayop ay nangangailangan din ng sariwang hangin upang sila ay mabuhay. Ang sariwang hangin o oxygen ay nagbibigay kaginahawaan sa kanilang katawan, dahilan din upang ang mga hayop ay hindi dapuan ng karamdaman. Kahalagahan ng paghahalaman sa kapaligiran o kalikasan. Una, nakapipigil sa baha at pagguho ng lupa. Ang mga ugat ng puno at iba pang halaman ay sumisipsip ng tubig dahilan upang mapigilan ang mga pagbaha. Ang mga ugat din ay mahigpit na humahawak sa mga lupa upang mapigilan ang pagguho. Pangalawa, naiiwasan ang polusyon. Ang mga puno at mga halaman ay mabisang pananggalang sa mga polusyon na nakapipinsala sa kalusugan ng mga tao at hayop. Ang mga mayayabong na dahon ng mga puno at halaman ay nagiging shield o sangga sa mga polusyon na humahalo sa hangin sa ating kapaligiran. Pangatlo, nagbibigay ng lilim at sariwang hangin. Ang mga puno at mga halaman ay nagbibigay o naglalabas ng oxygen sa pamamagitan ng proseso ng photosynthesis na nagiging dahilan upang hindi uminit ang ating kapaligiran. Ang mga sangga na nagtataglay ng mayayabong na dahon ay nagsisilbing lilim o kanlong upang hindi tayo mainitan. At panghuli, nagpapaganda ng kapaligiran. Ang mga tanim na mga halaman sa ating bakuran ay nagpapaganda sa buong kapaligiran ng bahay sapagkat ang mga ito ay maaliwalas sa ating paningin at nagsisilbi ring palamuti o disenyo sa ating paligid, lalo na ang mga makukulay na bulaklak ng mga ornamental plants. Ikatlong gawain.
Ika-4 na gawain. Sagutan natin ang ika-5 gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito. Ano ang inyong refleksyon para sa araw na ito? Sagutan natin.